Hindi pa rin sumuko ang babae sa pang-aakit kay Yang Chen. Sa halip na mapahiya, lalo pa siyang naging agresibo. Nakangiting sabi nito sa binata. Pwede ka namang sumubok ng ibang lasa paminsan-minsan, di ba? Kahit ang masasarap na putahe, kapag araw-araw mong kinakain, nakakasawa rin. Minsan, hindi masamang subukan ang bago. Hindi ba? Ngunit hindi na tinag si Yang Chen. Imbis na maakit, itinutulak pa niya ito palayo at walang pakundangang sinabi. Ano, kailangan ko pa bang sabihin ng diretsahan? Pangit ka para magustuhan ko. Wala akong interes sa'yo. Dagdag pa niya, habang malamig ang tono. Umalis ka na ngayon, o tatawagan ko ang staff. Hindi ka pwedeng basta na lang umupo sa mesa ng iba nang walang pahintulot. At yang ilong mo, parang nagiging transparent sa ilaw. Pwede bang lumayo-layo ka na? Hindi nagtagumpay ang babae sa plano niya, kaya inis na inis siyang lumakad palayo. Nangingit-ngit sa galit at pagkabigo. Samantala, napanganga si Xiaojing sa nasaksihan. Hindi siya makapaniwala sa reaksyon ni Yang Chen, kaya napaisip siya habang seryosong nakatitig sa lalaki. Posible kayang hindi siya mahilig sa sexy type. Baka iba ang gusto niya. Ngunit agad din niyang ibinalik ang kanyang focus. Habang binubuksan ang cellphone, tiwalang sinabi sa sarili. Walang problema, may nakahanda akong mas akma sa estilo ni Yiren. Ipinadala niya ang mensahe kay Lulo. Lulo, ikaw na ang susunod. Turn mo na. Walang pag-aalinlangang lumapit si Lulo kay Yang Chen, puno ng kumpiyansa. Agad niyang kinuha ang atensyon nito sa pamamagitan ng pagbati. Pogi, pwede ba akong umupo dito? Tiningnan lang siya ni Yang Chen, ngunit hindi siya natinag. Sumunod niyang sinabi, hindi sapat ang pera ko ngayon, at mag-isa sa private booth parang sayang. Pwede ba nating i-share itong mesa? Kalmado lang ang pagtanggi ni Yang Chen, diretsyong sabi. Pasensya na, paparating na ang kaibigan ko. Humanap ka na lang ng ibang pwedeng makasalo. Pero hindi pa rin sumuko si Lulo. Ngumiti ito at sinabing, ang gwapo mo naman. Pwede ba kitang i-add sa WeChat? Baka pwede tayong manood ng sine minsan. Tahimik lang si Yang Chen. Kumuha siya ng isang baso ng juice. Tumungga ng kaunti, at saka siya tumugon. Hindi na kailangan. May membership ako sa iba't ibang platforms. Pwede kong baguhin ang bilis ng playback, i-on o i-off ang subtitles. Yung alok mong sine, may ganung features ba? Biglang pinagpawisan si Lulo. Napaisip siya sa sarili. Ano bang klaseng lalaki to? Grabe, ang hirap ng 200 yuan na binayad ni Ran Xiaojing. Kaya pabirong sabi niya, sige na nga, enjoyin mo na lang yung panunood mo ng mga big conferences. I mean, movies. Habang pinagmamasdan ito ni Xiaojing mula sa malayo, napabuntong hininga na lang siya at muling nag-isip. Ayoko man, pero mukhang kailangan ko nang gamitin ang ultimate move ko. Tumalikod siya at kumandat sa isa pang babae. Binigyan niya ito ng senyales. Tumango agad ang babae bilang sagot. Maya-maya, lumapit ito sa likuran ni Yang Chen, at mahinang sinabi. Pogi, yung dalawang babaeng lumapit sa iyo kanina, pinadala sila ng kaibigan mo. Nakita ko silang nag-uusap-usap sa restroom. Ingat ka, baka may balak silang hindi maganda. Biglang pinagpawisan si Yang Chen. Agad siyang tumingin sa paligid, inaalam kung sino ang nagsalita. Sa isip niya, sino tong nagsasalita? Nasaan siya? Ang sabi niya, test lang daw ito ngayong gabi. Si Lin Yiren kaya ang may pukanan nito. Hindi nagtagal, lumapit si Xiaojing at nagtanong habang nakangiti. Boyfriend ni Yiren, bakit tubig lang ang iniinom mo? Huwag mo naman akong tipirin, uminom ka ng gusto mo. Pero malamig ang sagot ni Yang Chen. Kailangan ko pang magmaneho mamaya, kaya bawal muna ang alak. Sunod niyang tanong, bakit ang tagal mo sa banyo? Nagulat si Xiaojing, pero biro ang pinili niyang sagot. Ha, namiss mo agad ako sa maikling panahon. Ngunit seryoso si Yang Chen, tiningnan siya ng diretsyo at sinabi. Pinakuha mo pa sa akin yung tuwalya mo kanina, tapos magpapaka-innocent ka pa. Ano ba talaga plano niyo ngayong gabi? Tayong dalawa ba ang magtatapos nito,
O dapat bang lasingin ko muna si Yiren? Ayusin ka, at saka ko siya harapin. Nagulat si Xiaojing, halos masamid sa iniinom niyang alak. Napasigaw siya. Ikaw, ganun ka wild. Napatawa lang si Yang Chen. Kung hindi mabubuhay ang mga kabataan sa excitement, iiyak na lang ba sila pagtanda dahil sa mga pagkakataong pinalampas nila? Sa kabilang bahagi ng bar, may isang babae ang halos mabiktima ng pangmamanyak. Pinagkakaguluhan siya ng ilang lalaki. Sa takot, napasigaw siya. Lumayo kayo, tigilan niyo ako. Tumakbo siya patungo sa likuran ni Yang Chen at humingi ng tulong. Foggy, tulungan mo ako. May nanggugulo sa akin. Agad na sumunod ang mga lalaking nagpapanggap na ginugulo siya, at tinanong si Yang Chen. Kayo ba ang kasama ng babaeng ito? Habang nangyayari ito, si Xiaojing naman ay lihim na kinukuhanan ng video si Yang Chen. Tahimik lang siya pero seryosong pinapanood ang bawat kilos nito habang nagre-record. Ang babae namang nagtatago sa likuran ni Yang Chen ay patuloy sa kanyang pag-arte. Halos pakiusap ang tono. Sabihin mong boyfriend mo ako, please. Kung hindi, hindi nila ako titigilan. Hindi na natuwa si Yang Chen sa ginagawa ng mga ito. Sumigaw siya at inis na sinabi. Sige na, tama na ang drama. Tawagin niyo rin yung dalawang babaeng lumapit sa akin kanina. Sabihin niyo sa akin, sino ba talaga ang may pekana nito? Ikaw ba, o si Lin Yiren? Nagkunwaring walang alam si Xiaojing, kunot noong nagtanong. Ano, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Agad namang inilabas ni Yang Chen ang kanyang pera, sabay sabi. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Bibigyan ko ng tig 10,000 yuan ang bawat isa sa inyo. Aminin niyo lang ang totoo, babayaran ko kayo agad. Nagliwanag ang mata ng isa sa mga babae. Agad siyang nagtaas ng kamay at nagsalita. Pogi, aamin na ako, si Ran Xiaojing ang nagbigay sa akin ng 200 yuan para akitin ka. Yun lang ang alam ko. Agad namang ibinigay ni Yang Chen ang pera sa babae. Eto na, kunin mo na, pero tapusin mo muna ang trabaho bago ka umalis. Masiglang tumango ang babae, masaya sa nakuha niyang pera. Sa oras na yun, dumating na rin si Lin Yiren sa eksena. Halatang naguguluhan siya habang palapit sa grupo. Sa kanyang paglapit, agad siyang nagtanong, may halong kaba at pagtataka sa tono ng kanyang boses. Xiaojing, bakit ang dami mong kaibigan ngayong gabi? Ano ba ang nangyayari? Anong kaguluhan ito? Kitang-kita ang pagkabalisa ni Xiaojing. Hindi niya alam kung paano magsisimula, pero itinuro niya si Yang Chen, sa kabuong kabab ang loob na sinabi. Yiren, pasensya na, nabuking ang plano natin. Siya ay tunay na mabuting tao. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung karapat-dapat ka sa puso niyang totoo at tapat. Naguluhan si Lin Yiren sa narinig. Kumunat ang kanyang noo at may halong pagkabigla siyang napatanong. Anong ibig mong sabihin, Xiaojing? Hindi ko maintindihan. Bago pa man tuluyang mapuno ng tanong ang isip ni Lin Yiren, nakita ng isang babae ang kumpas ni Yang Chen, isang simpleng kindat na parang sinasabi, ako na ang bahala, sabihin mo ang totoo. Nakuha ng babae ang ibig niyang sabihin. Kaya agad siyang lumapit kay Lin Yiren at mahinahong nagsalita, tila ba gusto niyang ipaliwanag ang buong katotohanan. Miss, makinig po kayo sa akin. Sasabihin ko kung ano talaga ang nangyari. Napasinghap si Lin Yiren, at halatang nabigla sa narinig. Agad niyang hinarap si Xiaojing at diretsyong tinanong, may halong lungkot at galit sa kanyang boses. Xiaojing, anong problema mo? Bakit mo ginawa to? Akala ko ba, matalik kitang kaibigan? Hindi na niya napigilan ang bugzo ng kanyang damdamin. Nagpatuloy siya habang nanginginig ang boses. Palagi kitang itinuring na best friend. Alam mo kung gaano kahirap para sa akin ang makahanap ng taong gusto ko. Bakit mo naman ako ginaganito? Kitang-kita ang pagkakabog ng dibdib ni Xiaojing. Halata ang kaba at pagsisisi sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang tinig habang humihingi siya ng tawad. Yiren, pasensya na, hindi ko inasahan na mabubuko tayo. Sinubukan ko naman talaga, ginawa ko ang lahat para gumana yung plano.
Subalit, pilit niyang iniiwas ang sisi sa sarili. Nagpanggap siyang inosente habang nagpaliwanag. Sa totoo lang, tutol ako sa ideya na i-test si Yang Chen mula pa nung una. Pero ikaw ang nagpumilit, kaya wala akong nagawa kundi sumang-ayon. Ngunit lalong nagngit-ngit si Lim Yiren sa narinig. Hindi na niya napigilan ang galit, kaya itinutok niya ang daliri kay Xiao Jing at mariing sinabi. Tumigil ka na sa mga kasinungalingan mo. Noon pa, sa group chat natin, ikaw ang unang nagmungkahi na subukan si Yang Chen. Mas lalo pang tumindi ang emosyon ni Lim Yiren habang humihikbi sa galit. At malinaw na malinaw pa sa alaala ko, sinabi ko sa inyo na huwag niyong guluhin ang relasyon namin. Kaya ngayon, sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga ang dahilan kung bakit mo ito ginagawa? Hindi na naghintay pa si Lim Yiren ng anumang paliwanag. Agad siyang humarap kay Yang Chen, puno ng kaba at lungkot sa kanyang mga mata. May nanginginig na tinig habang sinasabi niya, Yang Chen, kailangan mong maniwala sa akin. Wala akong kinalaman sa ginawa nila. Hindi ko sila inutusan para subukan ka. Binanggit lang nila yan sa group chat pero tumanggi ako. Tingnan mo, ipapakita ko pa sa'yo ang mga mensahe. Ngunit bago pa niya ito mailabas, hinawakan na ni Yang Chen ang kanyang kamay. Mahinahon pero seryosong tinanong siya. Sabihin mo ang totoo. Alam mo ba talaga ang tungkol dito, o hindi? May luha ng palm attack mula sa mga mata ni Lim Yiren, habang buong damdamin siyang sumagot. Hindi ko alam, Yang Chen, wala talaga akong alam. Maniwala ka sana sa akin, please. Tumayo si Yang Chen at agad siyang niyakap, parang nais niya itong bigyang lakas ng loob. Sa yakap na yun, sinabi niya. Alam ko ang galawan sa trabaho. Kapag may sabuatan laban sa iyo, kadalasan, galing yan sa itaas. Walang ibang dahilan kundi, may leader, na nag-utos sa kanila. Pagkatapos noon, tinanong niya ito. Meron bang matataas na opisyal sa kumpanya niyo na may gusto sa'yo? Nagulat si Xiao Jing sa tanong. Hindi niya inasahan na ganun katalas ang pakiramdam ni Yang Chen, nabasa agad ang kabuuan ng sitwasyon. Samantala, naiiyak na sagot ni Lim Yiren. Maaaring gusto ako ng aming chief purser. Yung tatay niya ay isang captain, at matalik na kaibigan ng tatay ko mula pa noong high school. Paulit-ulit na siyang nagpapahiwatig, pero tinatrato ko lang talaga siya bilang isang leader, walang iba. Agad namang hinarap ni Yang Chen si Xiao Jing, at sa malakas at matatag na tinig, sinabi niya. Tawagan mo yung chief purser mo. Bibigyan ko siya ng 1 oras para humingi ng tawad. Kung hindi, bukas, sisiguraduhin kong mapapatalsik siya, pati na rin ang tatay niya, sa Eastern Airlines. Simula na ng countdown. Mayabang ang reaksyon ni Xiao Jing, sabay sabing. Ano yan, biro? Isa ka lang namang car-hailing driver. Anong kapangyarihan meron ka para mapatalsik sila sa Eastern Airlines? Nakakatawa ka. Pero sa puntong yun, sumingit si Lim Yiren, puno ng galit. So inaamin mo na siya talaga ang nag-utos sa inyo na gawin to, ha? Nagulat si Xiao Jing. Akmang magpapaliwanag pa lang sana siya, pero huli na. Kinuha agad ni Lim Yiren ang isang basong alak sa mesa, saka ito ibinuhos sa mukha ni Xiao Jing. Galit na galit niyang sinabi. Ran Xiao Jing, hindi ka kapani-paniwala, walang hiya ka. Tinuring kitang matalik na kaibigan, pero ginamit mo lang pala ako bilang kasangkapan para sa pansarili mong interes. Pilit namang sumagot si Xiao Jing, nanginginig ang tinig. E ano bang magagawa ko? Kung tinanggap mo lang sana siya noon pa, edi sana okay na lahat. O kung pumayag kang makasama siya ng isang gabi, edi tapos ang lahat. Ikaw din kasi, pa-inosente effect pa. Tapos kaming lahat ang nahihirapan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lim Yiren. Kinuha agad niya ang kanyang cellphone at inihanda para tawagan si Li Juyi. Habang nilalakad ang layo, galit niyang sinabi kay Xiao Jing. Si Li Juyi ba ang nagpautos sa'yo? Tatawagan ko siya ngayon din. Harapin ko na siya. Nagpanik si Xiao Jing, pawis na pawis at halos magmakaawa. Yiren, baliw ka na ba? Kapag tinawagan mo siya ngayon, wala nang balikan yan. Wala ka ng trabaho.
Isipin mo naman yung career mo. Pero matigas ang paninindigan ni Lin Yiren, at galit na sagot niya. Ginawa mo na nga to sa akin, tapos ngayon trabaho pa ang iniisip mo. Tinawagan na niya si Li Juyi. At nang sinagot ito sa kabilang linya, buong tapang niyang sinabi. Li Juyi, paano mo nagawa to sa akin? Kahit pa umalis ako sa Eastern Airlines, tandaan mo to, hinding-hindi ko iiwan si Yang Chen. At kalimutan mo nang maging girlfriend mo ako. Hindi mo yan makakamit kahit kailan. Sabay abot niya ng cellphone kay Yang Chen, sabay sabing. Ikaw na ang bahala. Kinuha ito ni Yang Chen at diretsyong nagsalita. Li Juyi, tama. Ako ang boyfriend ni Yiren, si Yang Chen ito. Saglit lang pero mayabang ang sagot ni Li Juyi. Alam ko, ikaw yung car-hailing driver, di ba? Pakinggan mo ako. Kapag hindi ko makuha si Lin Yiren, sisiguraduhin kong aalis siya sa Eastern Airlines. Ako ang chief purser, at ang tatay ko ay isang captain. Marami kaming koneksyon, huwag mo kaming mamaliitin. Ngunit ngumiti lang si Yang Chen, kalmado ang tinig habang sinasabi. Sige, tingnan natin kung anong kaya mong gawin. Magkita tayo bukas. Sabay putol ng tawag, at ngumiti lang siya habang inaabot ang kamay ni Lin Yiren. Fair na, ihahatid na kita pa uwi. Pawis na pawis sa kaba, sinubukang pigilan pa ni Xiao Jing. Yiren, pag-isipan mong mabuti to, huwag kang gumawa ng malaking pagkakamali. Ngunit tumalikod na si Lin Yiren, handang iwanan ang lahat. Pero bago pa tuluyang makaalis, humarap siya at mariing sinabi. Uulitin ko, handa akong iwan ang trabaho ko para kay Yang Chen. Pwede namang humanap ng bagong trabaho. Pero ang taong tulad niya, iisa lang sa mundo. Tapos na ang pagkakaibigan natin. Pagkatapos noon, dumiretso na sila sa parking lot para sumakay sa sasakyan ni Yang Chen. Sa loob ng kotse, agad siyang lumingon kay Yang Chen, may bakas pa ng kaba sa kanyang mukha. Yang Chen, huwag kang magalit ha. Maniwala ka sana sa akin, please. Ngumiti lang si Yang Chen, hinawakan ang kanyang kamay at kalmadong sumagot. Oo naman, naniniwala ako sa iyo. Sabay noon, yumuko si Yang Chen, at marahan siyang hinalikan, para pawiin ang takot at pangamba sa puso ni Yiren. Kinabukasan, maagang nagbihis sina Yang Chen at Lin Yiren upang pumunta sa Eastern Aviation Group. Tahimik ang biyahe habang papunta sila sa gusali, pero sa loob ng sasakyan, pansin ang kaba ni Yiren. Habang nakaparada na sila at bago bumaba, nagtanong si Lin Yiren, may halong takot at kaba sa boses. Yang Chen, sa tingin mo anong trabaho ang dapat kong pasukin pagkatapos kong mag-resign? Siguro, bibili na lang din ako ng sasakyan at sasama sayo mag-car hailing. Ngunit hindi siya sinagot agad ni Yang Chen. Imbes, tumingin ito sa kanya at mahinahong nagtanong pabalik. Bakit ka magre-resign? Hindi ba magandang trabaho ang pagiging purser? Napabuntong hininga na lang si Yiren, sabay sabing. Kalokohan na lang siguro. Kapag naiisip ko kung gaano kadaling isakripisyo ng mga taong nakapaligid sa akin ang relasyon at pagkakaibigan para lang sa pansariling interes, nawawalan ako ng ganang manatili sa lugar na to. Mag-a-apply na lang ako sa ibang airline. Kung hindi ubra, edi magpalit ako ng career. May kamay at paa naman ako. Kaya kung maghanap buhay. Ngumiti si Yang Chen at inakbayan siya, sabay sabing. Ganyan ang tamang mindset. Sa totoo lang, mas malakas ka pa sa karamihan ng babae na kilala ko. Mamayang gabi, kahit anong gusto mong bilhin, sige lang. Sagot ko na, bilang reward sa tapang mo kagabi. Napailing si Yiren, saka napangiti at tinampol siya ng mahina sa braso. Napakakulit mo talaga, you bad guy. Habang nagtatawanan sila sa loob ng sasakyan, bigla namang lumapit si Li Juyi sa labas, may daladalang galit at arogansya sa katawan. Sumigaw ito habang papalapit. Anong ginagawa niyo rito? Hindi pwedeng mag-park dito. Umusag kayo, ngayon din. Bumaba agad si Lin Yiren ng kotse at mahinahong sinabi. Ihahatid lang naman niya ako. Hindi naman siya magtatagal. Bakit parang masyado kang galit?
Pero mariin ang tono ni Li Juye, halos sumisigaw na. Kahit pansamantalang hintuan, bawal dito. Paparating na ang second largest shareholder ng kumpanya. Kung maharangan ng kalokohang sasakyan niya, anong mangyayari, ha? Tahimik lang si Yang Chen, pero lumapit na si Yiren sa kanya. Mahinahon niyang sinabi, "Darling, sige na. Kung may lakad ka mamayang gabi, di mo na kailangang sunduin ako. Magtataksi na lang ako pauwi." Ngumiti lang si Yang Chen, sabay bukas ng pinto ng kotse. Habang palabas siya, kalmado niyang sinabi, "Okay lang yan. Papasok din ako ngayon para sa meeting. Babalikan kita pagkatapos." Napakunot ang noo ni Lin Yiren, nagtaka. "Ha? Anong sabi mo? Papasok ka? Magmi-meeting ka rito? Di ba aviation group to? Anong klase namang meeting ang pupuntahan mo dito?" Ngumiti lang si Yang Chen, sabay turo sa harapan ng gusali kung saan maraming tao ang tila nag-aabang. "Tingnan mo ron, di ba mukhang ako ang hinihintay nila?" Napasigaw ng tawa si Li Juye, parang hindi makapaniwala sa sinabi ni Yang Chen. Tumawa ito ng malakas, halos maiyak sa sobrang halakhak. "Grabe, tawang-tawa ako. Pwede bang tigilan mo na yung pagpapanggap mo? Ang hinihintay namin ay ang bagong second largest shareholder ng buong grupo. Ikaw, sino ka ba sa tingin mo?" Sa mismong oras na iyon, biglang itinuro ni Li Juye si Yang Chen at seryosong sinabi, "Kung hindi ka umalis ngayon, tatawagan ko na ang security." Ngunit bago pa niya tuluyang masambat ang susunod na salita, bigla siyang napahinto. Isang malakas, matigas, at galit na boses ang pamunit sa katahimikan ng paligid, "Tumigil ka nga dyan. Anong karapatan mong pagsalitaan ng ganyan si Mr. Yang?" Ang dumating pala ay walang iba kundi si Li Junhao, ang chairman ng Eastern Aviation Group. Tuluyan nang nagulat si Li Juye sa kanyang nakita, kaya't agad siyang nagtanong na may halong kaba, "Chairman Li, bakit po kayo andito?" Ngunit hindi siya pinansin ni Chairman Li. Diretso itong lumapit kay Yang Chen, yumuko ng bahagya bilang respeto, at magalang na nagsalita, "Mr. Yang, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ang isa naming empleyado ay hindi ka nakilala, at napakabastos ng inasal. Ako po si Li Junhao, chairman ng Eastern Aviation Group. Kasama ko po ngayon ang mga pangunahing shareholder at miyembro ng board." Ngumiti si Yang Chen at kalmadong bumati, "Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Yang Chen, at isang karangalan na makilala kayo. Sana'y maging maayos at matagumpay ang pulong natin mamaya." Samantala, sa di kalayuan, nanginginig at pinagpapawisan sa nerbiyos si Xiaojing habang iniisip, "Pwedeng ba yun? Yung engranding welcome na inihanda namin buong araw, para pala sa nobyo ni Lin Yiren na isang car-hailing driver lang." Muling humarap si Chairman Li kay Li Juye, ngayon ay mas seryoso at mas matalim ang titig. "Hanggal, humingi ka ng tawad kay Mr. Yang, ngayon din." Naguguluhan pa rin, napatitig si Li Juye sa chairman, "Chairman. Ibig niyong sabihin, siya ang second largest shareholder." Galit na sumagot si Li Junhao, "Edi sino pa? Sa tingin mo, ikaw?" Ginugol ng buong grupo ang araw na to para salubungin si Mr. Yang. Malinaw ba? Kung masira mo pa to, wala ka ng lugar sa kumpanyang to. Pilit pa ring hindi makapaniwala, itinuro ni Li Juye si Yang Chen, "Ikaw. Hindi ba isa ka lang car-hailing driver? Paanong?" Napatingin si Chairman Li kay Yang Chen, bahagyang nagtaka at nagtanong, "Car-hailing driver?" Kalmado lang si Yang Chen habang sumagot, "Oo, paminsan-minsan, nagda-drive ako bilang car-hailing driver kapag may free time ako. Pero kapag may pagkakataon, nag-i-invest din ako sa mga kumpanya." Ngumiti si Lin Yiren at mabilis na lumapit kay Yang Chen. "Darling, ibig mong sabihin, ikaw pala talaga yung second largest shareholder na hinihintay nila." Tumango si Yang Chen, "Tama. Bumili ako ng shares para siguraduhin hindi ka basta-basta mamaliitin sa trabaho. Simula ngayon, pwede ka nang umasta na parang asawa ng boss." Pagkasabi niyon, nilingon ni Yang Chen sina Li Juye at Xiaojing, na biglang natigilan sa kaba.
At kung may magtangkang manakit o mang-api sa'yo, hindi mo na kailangang magpigil, turuan mo agad ng leksyon. Sa sobrang tuwa, agad na hinalikan ni Lin Yiren sa pisngi si Yang Chen. Salamat, darling. Ang galing-galing mo talaga. Pagkatapos nyun, hinarap niya si Li Juyi at buong yabang na sinabi, Chief Purser, mukhang hindi muna ako kayang tanggalin ngayon, no? Humarap siya muli kay Yang Chen at nagtanong, Darling, may kapangyarihan ba tayo para tanggalin siya sa grupo? Tumingin si Yang Chen kay Li Junhao, depende na yan kay Chairman Li. Sumagot naman agad si Chairman, pwede siyang tanggalin kung may sapat na dahilan. At dahil tayo ay mga propesyonal, dapat lahat ng kilos natin ay may tamang basehan. Sang-ayon ka ba doon, Mr. Yang? Ngumiti si Lin Yiren, inilabas ang cellphone niya, at buong kumpiyansang sinabi, Chairman, may dahilan po ako. Pakita ko sa inyo yung mga mensaheng pinadala niya sa akin. Malinaw na harassment to. Inabot niya ang cellphone, at habang tinitingnan ni Chairman Li ang mga mensahe, nagpatuloy pa si Lin Yiren, ginamit pa niya ang kanyang posisyon para abusuhin ang ibang flight attendants. Chairman, pwede niyo po silang tanungin mismo. Seryosong humarap si Chairman Li kay Xiaojing at mariing sinabi, magsabi ka ng totoo. Kapag kahit isang kasinungalingan ang lumabas sa bibig mo, tanggal ka rin agad. Inabuso ba niya ang kanyang posisyon sa'yo? Agad na tumango si Xiaojing, walang pag-aalinlangan. Ayaw niyang mawalan ng trabaho, kaya't wala na siyang sinayang na oras. Nag-apoy sa galit si Chairman Li at humarap kay Li Juye, pumunta ka sa HR. Ikaw na mismo ang magproseso ng resignation mo. At bilang respeto sa ama mo, hindi na natin itutuloy pa ang iba pang parusa. Napaiyak na lang si Li Juye, hindi makapaniwala sa biglang pagbagsak ng kanyang mundo. Muling humarap si Chairman Li kay Yang Chen at magalang na nagsalita, Mr. Yang, halina't pumasok na tayo. Huwag na nating aksayahin ang oras sa mga tulad niya. Sumang-ayon si Yang Chen, sige. Nilapitan niya si Lin Yiren, hinaplos ang ulo nito at banayad na sinabi, magpahinga ka na, enjoy mo ang araw mo. Papasok muna ako para sa meeting. Sabay noon, naglakad na sila papasok ng gusali. Pagdating nila sa conference room, agad silang umupo at sinimulan ang pulong. Binigkas ni Chairman Li ang isa sa mga agenda ng meeting, isa sa mga panukala ngayong araw ay ang opisyal na pag-imbita kay Mr. Yang bilang Vice Chairman ng Eastern Aviation Group. Ngunit agad na nagtanong si Yang Chen, pwede bang maging Vice Chairman nang hindi ako nakikialam sa mga operasyon? Yung makakatanggap lang ako ng dividends. Sumagot si Chairman Li, pwede naman. Paminsan-minsan lang naman ang pagdalo sa mahahalagang pulong o speeches sa mga empleyado. Ngunit agad na tumanggi si Yang Chen, ayoko. Hindi ako komportableng maging sentro ng atensyon. Hindi ako bagay sa ganoong posisyon. Napaisip si Chairman Li. Lahat ng tao, nagsusumamo para sa posisyon na yon. Pero ito, inaalok na. Tumatanggi pa. Wala na siyang nagawa kundi bigyan si Yang Chen ng thumbs up. Mr. Yang, talaga bang ikaw ang pinakanatatanging investor na nakilala ko? Lahat kami, pinapangarap ang posisyon. Sa iyo, binigay na lang, ayaw mo pa rin. Ngumiti lang si Yang Chen, sa palagay ko, masyado pa akong bata para sa ganoong responsibilidad. Kapag nagkamali ako, edi kahihiyan pa sa Eastern Aviation yun. Natawa na lang si Chairman Li. Bilang panghuling bahagi ng meeting, may nais ka bang sabihin o ipag-utos para sa operasyon ng kumpanya? Tumayo si Yang Chen at buong linaw na sinabi, nag-invest ako para lang sa dividends. Hindi ko nais na makialam sa araw-araw na operasyon ng Eastern Aviation. Hanggat hindi talagang kailangan, huwag niyo na akong isama sa mga bagay-bagay. Iyon lang para sa meeting na ito. Habang palabas na sila ng opisina, nagsalita muli si Chairman Li, Mr. Yang, samahan ko na kayo sa labas. Sa mismong oras na yun, may isang lalaking dumating, si Li Tianian, ama ni Li Juyi. Masaya itong nagtanong, Chairman, tapos na ba ang meeting?
Ngunit malungkot at seryosong tumingin sa kanya si Chairman Lee at marahan ngunit mariing sinabi. Captain Lee, ang anak mo ay natanggal na sa trabaho. At ikaw, ano ang ginagawa mo rito?